Ayan, so welcome back po dito sa Tay Enrica YouTube channel. Well, mabilisan lamang po ito po ay kasunod ng ating episode kahapon kung saan atin na nga pong in-update ng ating VP Sara. Finally lumipad na So ano pong ibig po sabihin natin yan Meron na pong leader talaga ang oposisyon. Yung nag-o-oppose, hindi yung mga nagpapakilala na oposisyon daw kuno sila. Pero tahimik, tahimik dyan sa libo, hindi lang libo, bilyong-bilyong pondo ng flood control, 'di ba? Tahimik, Diyan sa pagbawi, or pag surrender ng excess funds ng PhilHealth. Okay? At tahimik, tahimik sa mga issue, 'di ba? So, ngayon finally meron na tayong BP na haharap sa mga issue na yan. So, yan po ang update yung sinabi natin kahapon. At nakakatawa nga po dahil maraming nagkomento puro tila mga trolls dahil iisa lang ang kanilang sinasabi, Well, di ko naman kayo masisisi, pati po yung iba sa ating mga subscriber, na talaga pong iniidolo, yung ating nasa kapangyarihan, po ang presidente, I'm not saying anything against the person, sa kanya pong sarili, Hindi, issue-based po kasi po talaga tayo, di ba? Yung sa uri po ng serbisyo na ginagawa niya po. Kaya nga po, sinasabi ko sa inyo, magbigay kayo ng mga bagay na natatandaan yung nagawa ng kasalukuyang administrasyon. 2 years na po. At sa SONA nga, ang dami niya pong binanggit. At isa doon na highlight yung kanyang flood control na 5,500. Ngayon, ang tanong, anyari sa 5,000 na yon, walang gumana ni isa. Nung panoorin nyo po, yung kay Ted Filon, yung kanyang content, yung pong binirake-down po doon yung mga pondo para sa flood control na lumalabas na wala palang comprehensive plan. Okay, diyan po sa hearing nila, So nagre-release tayo ng bilyon, wala pala itong kaukulang master plan, So hinahanap natin diyan si Idol, mahilig manggisa yan So yan dapat ang ginigisa, yung mismong head ng ito pong nasa infrastructure natin, yung DPWH, hindi po ba? Yan po, So nagsalita na kailangan nga po kasi talaga na magsasalita, At yan po tugon na rin sa huling pananalita ng SONA ng ating presidente ngayon, na kung mananahimik ang mabuti, lalo pong hindi siya magiging mabuti dahil pinababayaan niya na may nangyayari. So yan na po yung ginagawa ni BP Inday. Di po ba ngayon, pasinungalingan nyo, ipaliwanag ninyo yung mga binabangga ni BP Inday patungkol po nga diyan sa funds ng PhilHealth na tila may linaw na po kung sino ba ang may motibo niyan, Tila kung panonoorin niyo po yung video ni Ted Filon, yan pala, kaya pala matindi yung pagdepensa diyan dahil nga po meron silang sinasandalang parang batas na ipinasa nila diyan sa Kongreso, di ba? So kung panonoorin niyo po yan, nandyan po lahat ng detalye, po. So yan po, ito lang naman po tayo, nagbibigay tayo ng pag-iisipan sa inyo. Dahil nga po tila tikom na ang media natin Sa katunayan, ayan na nga, yung may lumabas na nga na testigo, na talagang po talaga ito. 10 years niyang nakarelasyon yung Tropa Pits, na malapit sa presidente. Di po ba? At yan na nga, pinapangalanan niya po, letra per letra, kung sino yung mga na yan, yung mga nagpupulburon sessions, di ba?
At talagang sa kanyang pangatlong interview, pangalawa kay Maharlika, talagang dinitalye niya na. So ngayon, ang tanong, no? Ang tanong, ito po ay serious health issue. Ayoko na po sabihin yung mga mga term ng mga pulburon, nagpupulburon or addicts, no. Huwag na po natin banggitin 'yan. Serious illness po, no, yung mga nasa ilalim niyan. Ngayon, kung totoo nga po talaga 'yan, no. Tanong kung totoo. Dapat po siguro talagang busisiin 'yan, no. At tumugon na sila sa hamon, no, na magpa-drug test kasi nga si Pulong inunahan na. Di po ba? Hair follicle po ang pinag-uusapan natin. Yun. Kasi po napaka-seryoso niyan. Kung nasa impluwensya nga po talaga, no? Kung nasa impluwensya po talaga, delikado po tayo. Delikado po, no? So, dapat po dyan mag-initiate na, no? Sino po ba ang dapat mag-initiate na dyan, no? Di po ba? So tahimik na lang ba? Hindi ba ito papansinin, no? Interest po ito ng taong bayan o sa mga basher natin o sa mga natin diyan, mga trolls. In fairness, wala kayong sinabing masama sa akin kasi nga issue based po tayo dito. Hindi po ako namemersonal, po. Ang sa akin lang yung pong ipinangakong serbisyo, paulit, consistent po tayo diyan, no? I'm nothing against sa inyong iniidolo, no? Pero ang akin lang, yung serbisyo kasi nga po ayan tinest na ni Karina, hindi po ba? Tapos ngayon yung PhilHealth na supposedly ang dami pong may sakit, ang dami po, no, na nangungutang para lang may pampagamot. Yun pala may pondo, binabalik, no? Binabalik. So, ba't hindi na lang yan i-expand, di ba? Gumawa ng mga innovative approach para po mapalawak ang mga benepisyo dyan sa mga kababayan natin. Hindi po ba? So, yan na nga. Nagsalita na ang BP, no? At saan po natin sunod-sunod na po yan. And then again, yung mga nagsasabing iniiwan na po ng mga politiko itong dating Pangulong Duterte, tandaan nyo po, taong bayan ang nililigawan ng mga Duterte, di ba? Sila ang dahilan kung bakit ipinilas sa inidoro ang mga dilawan, no? Na tila malapit na ngayon, no, sa administrasyon. Hindi po ba? Wala pong halos iilan lang ang politikong kumampi noon kay dating Pangulong Duterte pero nanalo siya. So hindi niya kailangan yung mga balimbing na yan, no? Hindi niya kailangan yung mga hindi talaga solid, di ba? So kaya nga po ako sa akin lang again, kung kayo man po'y nasa panig ng ganitong politiko, hindi ko kayo nilalabanan. No, hindi. Pansinin nyo lang, di ba? Issue-based tayo, di ba? Yun lamang, kung ang issue nyo, West Philippine Sea. Kung ang issue nyo, China. Napatagal ko na pong pinaliwanag yan, guys. Matagal na po yan. No? Pero ulitin po natin yan sa susunod na content. So, yun lamang po, no? Yun lamang ang ating panawagan dito, no? Maging bukas po tayo. Maging open-minded po tayo. No? So yun lamang at muli maraming salamat po sa inyong panonood at magkita-kita po tayo sa susunod na content dito lamang po sa Day Enrica YouTube channel. Muli maraming salamat po sa inyong lahat.